Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat, no? So, today is Saturday. So, February 8, 2025. So guys, as usual, so bago ako mamalengke ay bibigyan ko ulit kayo ng short vlog, no? At magbigay ako sa inyo ng update. Actually guys, may nag-request sa akin, no? At gusto niyang alamin bakit malimit daw sinasabi ng mga karamihan na ang health is wealth. Ayun, okay. So actually, totoo yan, no? Totoo yan guys. Actually, kaya yung health ay wealth is dahil nga kapag tayo ay ginapos na ng karamdaman, no? Kumbaga dumating na sa punto na meron tayo mga tinatawag na problem about sa health condition natin. Although kaya pa ng katawan natin para mag-work, pero ang health natin bumibigay. Okay? So ayun yung tinatawag guys na kahit anong galing natin sa trabaho, no? Kahit anong galing natin, talagang expert tayo sa isang bagay, pero guys, kapag tayo naman ay yung health natin ay sumuko na guys, definitely wala eh. Hindi natin masasabi na ito ay pwedeng nating ibaliwala, no? Hindi pwede. Kasi majority naman sa mga employer, doon na lang tayo pumasok sa employer. Kahit na sabihin natin na experience ka, pagdating sa mga medical, no, na tinatawag, kasi mga employers mostly nag-a-undergo talaga ang mga empleyado-empleyada sa tinatawag na medical. Okay, tinitignan nila o inaalam nila guys kung yung i-hire nilang tao ay physically fit, okay, o mentally fit kung tawagin, no? So guys, pumasa ka na. Sabi na natin, pumasa ka na sa interview o yung mga process na nire-required ng company. Pero unfortunately, pagdating sa medical guys, bumagsak ka. At ang concern ay major pa about your health. Definitely, ang employer mo o yung kukuha sa'yo guys, magdadalawang isip yan. So, mas lamang yung sasabihin nila, wag na lang. Baka medyo liabilities pa natin to. Okay? Kaya ngayon sinasabi nga natin, health is wealth. Yung health natin dapat guys, pangalagaan natin. Lahat tayo. Hindi lang naman siya, ako, o iilan sa atin. Kumbaga lahat tayo. Kaya nga guys, mapapansin nyo, no? Siyempre, sa sibol natin, yung kabataan, no? May mga bagay na hindi natin isinaalang-alang o hindi natin binibigyan ng pansin na, okay lang. At bata pa naman ako eh. Kumbaga, inaabuso natin yung kalakasan natin dahil nga wala naman tayo nararamdaman. Pero guys, at the end of the day, magkakaroon talaga guys ng paniningil. Ano ba yung paniningil guys? Yung sinasabi nila na before kasi masyado kang abusado sa katawan mo. Kumbaga wala ka nang nararamdaman, so inaabuso mo na dumating yung point na siningil ka na. Ibig sabihin ng siningil ka na guys, yung ginagawa mo guys na pag-aabuso sa sarili mo, like, sabihin na lang natin yung pag-iinom. Pag-iinom, mostly ay naman lagi pag-iinom, paninigarilyo. So, siyempre, malakas pa yung immune system mo, malakas pa yung body mo talaga na kahit everyday, uminom ka, o manigarilyo ka, no?
Kahit ilang kaha pa yan, kayang-kaya mo yan. Ngayon, wag naman sana guys, dumating yung punto na medyo nagkakaedad na tayo at napansin mo na parang medyo madali ka mapagod at parang matamlay yung katawan mo. Then one time nagpa-check up ka, natuklasan na, ayun nga, meron kang na-diagnose na ganun sakit. Ngayon, tinitignan yung root cause nyon, guys. Ano ba yung root cause ng sakit mo? Saan ba nagmula? So, siyempre, ang mga experts sa medisina, tinitignan nila yan dahil nga rin sa tinatawag na mga laboratory test mo na didetect nila ano ba yung sakit na tumama sa'yo, guys. Kaya nga, minsan, masakit isipin, no? Kasi nga, may mga bagay na iniisip natin kasi naging abusado ako sa katawan ko at hindi ko pinansin na darating sa punto na sisingilin ako. Kaya nga, mawawala na yung wealth doon. Kasi, kapag ikaw ay hindi na makapagtrabaho dahil nga sa health condition mo guys, meaning to say, wala na. It's either pwede kang ano na lang, yung tinatawag na mag-business ka pang sarili, na which is wala kang employer, pwede siguro yun. Pero yung sabihin natin, papasok ka sa malalaking company, na malaki ang offer, at meron kang mga tinatawag na existing medical condition, guys, napakahirap. Napakahirap niyan. Kaya nga, mapapansin nyo guys, no? Ako guys, actually, ang ginagawa ko guys, nakikita nyo yan, no? Yung sa likod ko. Paminsan-minsan, nag-exercise ako. Hindi naman regular na exercise talaga, no? Ayan, makikita nyo yan guys, yung mga tinatawag na stationary bicycle. Ayan. So, pang-cardio yan guys, pang-cardio. Okay. So, ito naman guys, hindi naman sinasabi bumili ka. Hindi naman. Kahit wala kang ganitong equipment guys, pwede ka naman mag-walking, jogging ka. So, ano na yun? Kumbaga, maganda na yun pang-exercise mo. Kumbaga, marami ng calories ang pwedeng mawala sa'yo guys. Okay? Kaya nga, mapapansin nyo bakit yung mga iba talagang todo-todo na health conscious. Kasi siguro dati nang dumating sa punto na nagkaroon na sila o na-diagnose sila dati na meron silang ganun sakit na ayaw na nilang balikan. O may mga ilan guys na tinatawag na dati ng health conscious. Kumbaga, naka-built-in na sa kanila yon. Konting kain, mapapansin nyo guys, naku, Diyos ko, tataba ako, naku, bawal sa akin to, naku, masyadong oily food to, mga ganon. So, mapapansin nyo naman na yung naging effect, no, naging effect sa kanila, yung mga tinatawag na controlled ang pagkain, may disiplina sa sarili, mapapansin mo naman yung health nila eh. Ano ba yung health nila? So, physically, makikita mo na, wow, okay pala parang lean na lean yung dating ng shape ng katawan mo at parang ang gaang-gaang mo. Pero, guys, lagi niyong tandaan na ang pagpapaganda ng katawan o pag-ehersisyo ay hindi naman sinasabi na instant, no? Na nag-exercise ka for the whole week, then ang magiging outcome by next week, makikita mo na pumayat ka. Hindi ganun. Hindi ganun kabilis na sabihin natin na madali tayong mag-lose ng weight. Hindi yan. Kasi actually guys, bibilang ka rin ng buwan, taon, no? Na makikita mo na, ba, nag-reduce na ako ba, nag-iba na, medyo nagkakaroon na ako ng shape. Ganun yun. Hindi yung guys na nakita natin, nasalubong natin, na napansin natin guys na, ba, ang galing. Isipin natin, ang galing naman ng katawan nito. Ang gaang at saka ang daming mga muscles. Hindi ganun kabilis guys. Kasi
Ayun nga, yung sinasabi ko nga sa inyo guys, yung mga bagay na ganyan, pinaglalaanan yan ng pansin at oras. Hindi naman natin masasabi guys na kinuha lang nila yung ganong ganda ng katawan nila sa isang iglap lang. Marami yan. Gagastusan mo, yung pagkain mo, oras ng pagtulog mo, dapat guys, maging discipline ka. May oras ka ng pagtulog, hindi ka nagpupuyat. Ayun yun Kaya nga, napakahirap guys kung ito ay susundan mo lahat. Pero advice ko lang sa inyo, kasi sinasabi natin bakit daw malimit, binabanggit na health is wealth. So ito yon. Ngayon, hindi naman lahat ng bagay na sinasabi ko ay gawin natin. Kumuha lang tayo yung portion na pwede natin kunin kasi hindi naman natin mape-perfect So ngayon, gusto natin maging good health tayo. Ano ba yon? So guys, siyempre, may mga ilan sa atin na medyo getting older talaga kung tawagin, So may mga bagay na dapat medyo controlled na tayo sa pagkain. Ano ba yung sinasabi kong controlled? Kasi katulad niyan, yung metabolism natin guys, hindi naman natin masasabi na active pa siya. Maaring sa gabi, matutulog ka na. So, ang dami mo pa rin kinakain. Definitely, pag ginawa mo yon, yung metabolism mo, mahina na siyang tumunaw at matutulog ka na dahil kumain ka na, busog ka na, matutulog ka na kagad. Definitely, pag panay-panay ang ginagawa mong ganun guys, hindi magandang effect sa katawan mo yon. Sabi nga nila, kumain ka sa gabi, okay, kumain ka. Dapat guys, bago ka matulog, maglakad-lakad muna. Patunaw ka talaga, lakad-lakad kasi sa gabi hindi naman talaga mahaba na ang tulog sa gabi. Ihiga mo lang yan, busog na busog ka. May mga time na parang yung busog mo hanggang dito sa leeg mo no? May mga ganun. So mapapansin mo bakit tumataba ako kasi nga napag-iwanan natin guys yung tinatawag na simpleng exercise, yung walking. Yung walking katulad ng binabanggit ko kanina guys, ito yung tinatawag na cardio, no? Cardio yan guys. Malakas yan magpa-lose ng weight. Okay? Kaya nga hindi ko naman sinasabi na gawin natin lahat yun. Yung pipiliin lang natin kung ano yung pwede nating gawin na kayang-kaya naman natin at hindi naman tinatawag na connected doon sa tinatawag na mga expenses. 'Di ba? Sabi nga nila, halimbawa, nararamdaman mo yung feel mo parang madali kang manghina. Umakyat ka lang ng konti sa yung elevated na lugar. Hinihingal ka, kinakapos ka ng hininga. So, ibig sabihin niyan guys, meron nang namumuo doon sa katawan mo na kailangan mong i-address. Ano ba yon? Madali kang mapagod, madali kang humingal. Bakit? Number 1 yan, baka ikaw ay tumataba na. Wala ka ng exercise na ginagawa, kahit man lang walking, jogging, wala na. Kumbaga, pinabayaan mo na yung sarili mo. Kasi, iniisip natin guys, ay wala na. Kasi na ako ito na yung edad ko. Hindi ko na kailangan pang magpaganda ng katawan. Hindi yung guys. Hindi pagpapaganda ng katawan yung sinasabi ko. Ito ay pagbibigay ng attention sa ating health condition. Ayun yun. Kasi guys, imagine, magkasakit ka, nako, kahit na anong dami ng pera mo, no? Lagi mong tandaan, kahit anong dami ng pera mo na naiipon at nagkasakit ka guys, definitely, mapupunta lang yan doon sa tinatawag na pambayad sa ospital. Ang dami, ang laking abala guys, ang laking abala. Andyan na yung pupunta ka ron, laboratory test, andyan na yung mga attending physician, wala. Busy.
Minsan, merong nagurubing sa iba. So, ganun yung mga bagay na yun na parang ang dami ng tinatawag na komplikado. May mga time na buti sana sa mga laboratory is kayang-kaya natin. Kasi kahit meron tayong tinatawag na health card o HMO card, kasi meron tinatawag na certain limit ang capacity niya, no? Hindi naman sasabihin lahat sasakupin niya o sasagutin niya. Hindi yung guys. May mga time na may bagay na mga laboratory test o yung isinasagawa na isinisolder ng pasyente. Diba? Ayun ang ibig kong sabihin. Kasi nga, saan ka pa kikilos? Kailan ka pa kikilos kapag medyo nararamdaman mo na humihina na yung katawan mo? Na napipil mo na dati hindi ako ganito, parang pag humingal ako parang kakapusin ako sa paghinga. Naglalakad ka lang yun guys ha. Doon lang sa plane ha, patag lang na nilalakaran mo. Doon pa kaya sa mga patirik o yung mga elevated na lugar. Ayun yung guys. So, kaya nga sabi ko, hindi pa naman nanghuli ang lahat. Doon sa mga tao na napapansin natin na parang nagpapabaya na sa health, wag naman. Bigyan natin ng importansya yung health natin kasi diyan tayo namumuhunan. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit anong galing nyo, kung yung health niyo ay sumuko na, wala na guys. Wala na. Kahit na gawaing bahay siguro o simpleng gawaing bahay, parang hindi mo siya makumply eh. Kasi nga, minararamdaman ka. Okay? Lagi lang natin tandaan guys, ang hirap ng may sakit. Napakahirap. Andiyan na may time yung pagkakain ka, lahat limited na. Parang ayaw ka ng pakainin eh. Ang dami ng bawal. Bawal ka sa sugar, bawal ka sa mga salt, maaalat, bawal ka sa mga maasim, matatamis. Kasi ano na kakainin mo? 'Di ba? Parang limited na yung magiging intake ng food sa katawan mo, guys. Ang hirap, ang hirap. Unlike na simple lang yung sinasabi ko, napakasimple lang. Bakit hindi mo magawa na mag-walking? O kaya naman wala kang time para mag-walking sa bahay kung meron kang tinatawag na mga equipment. Stationary bicycle. Kung wala ka naman stationary bicycle, Kung wala ka naman stationary bicycle, hindi naman inu-oblige na bumili ka, hindi yon. So kasino lang kung meron kang time diyan sa loob ng bahay nyo, although baka yung mga kasama mo may irita na may pabalik-balik ka. Pabalik-balik ka, lahat ng sulok ng bahay, kumbaga pinuntahan mo na para lang talaga na pawisan ka o kaya gumawa ka ng gawaing bahay. Mga ganun lang, guys. Kasi pawisan ka lang, guys. Napaka magandang bagay na dinudulot sa katawan mo, no? Kumbaga, pag tayo ay pinawisan, guys, hindi natin alam na ang daming calories, no? Na binuburn niya, nawawala, no? Kaya, ang suggest ko lang sa inyo, guys, no? Huwag natin abusuhin yung health natin kasi ito ay wealth, sabi nga natin. Kasi kung tayo ay may mga pinapaaral pa, inaasahan tayo ng pamilya natin, dapat pangalagaan natin yung health natin. Bigyan natin ng pansin, no? Kumbaga, alam natin kung ano yung mga bagay na dapat iwasan, no? May mga ilan talaga na pagdating sa mga event, mga party, kung saan dinadaluhan natin, pwede naman kumain, guys. Hindi ko naman sinasabi huwag kayo kumain. Pwede kayong kumain, tumikim, pero yung sabihin natin na tinatawag na lantakan, no? Yung ibig sabihin ng lantakan, yung pag kumain ka talaga, hindi kain eh, lamon yun. Lamon, no? Talagang parang wala nang bukas pag nabusog ka. So makita mo, ang sasarap ng mga sineserve na pagkain. So hindi ka pa tinatawag na contented doon. Gusto mo talaga full tank yung tummy mo, no?
Kasi gusto mo talaga, nasanay ka na sa full tank eh. Kasi guys, pag nasanay ka sa full tank na tummy, kapag ikaw ay kumain ng konti, feel mo hindi ka busog, no? Feel mo na parang malaki ang kulang. Pero tandaan mo to guys, maraming iba o maraming ilan sa atin na gumagawa nun, yung tinatawag na diet. Subukan mo yung dating kumakain ka ng isang plato. Ngayon, isang platong kanin yan ha guys, isang platong kanin kasi masarap nga yung ulam eh. Subukan mong kalahatiin to. Parang tinatawag na, di ba, 1 cup of rice tinatawag. So dati kang kumakain yan o nadadalawa mo, kung dalawa man, unti-unti gradual mo isa. Siyempre, pagkain mo ng isa ba, hindi pa ako busog ha, okay lang yun, basta malamanan yung tiyan mo. Then after how many weeks o months, pagkaya mo na, kalahatiin mo. Kalahatiin mo. Tapos more in sa mga tinatawag na fiber, yung mga gulay, kung ano yung pwede na pwede natin gawin. Pero hindi lang naman sa pagda-diet guys. Yung sinabi ko, regular exercise, yung mga tinatawag na walking, jogging, kung ano pa yung mga activities na pwede kang pawisan. So ganun lang. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo guys, wag ninyong hintahin na dumating sa punto na tayo ay igagapos na ng karamdaman. Huli na ang lahat para sabihin natin, lalo na pag pumunta sa dialysis guys, napakahirap isipin yan. Kumbaga, pinabayaan mo ng matagal yung katawan mo, hindi mo binigyan ng pansin o halaga na ikaw ay kailangan sa pamilya mo, na inabuso mo yung kalusugan mo, no? Andyan na yung everyday nagiging alcoholic ka dahil nga everyday kang umiinom. Pag hindi ka nakakainom, parang matamlay ka, parang feel mo na wala yung lakas mo ron guys, no? Hindi ka makapag-isip kasi hindi ka nakainom. So naging daily habit mo, no? Pero yung sinabi ko nga sa inyo, at the end of the day, ikaw ang sisingilin yan. Ikaw ang sisingilin. Yung paninigarilyo guys, hindi ko naman sinasabi stop nyo sigarilyo nyo. Hindi ko sinasabi yon. Lagi nyong tandaan, alam naman natin kung ano yung naidudulot ng sigarilyo sa atin. Ngayon, kung ang ginagawa mo ay isang kaha ka maghapon o 2 kaha, medyo minimize mo lang. Minimize mo. Kung kaya mong gawin na pa-stick-stick ka na lang, hanggang sa unti-unti mong wawalain to. Actually, marami nang gumagawa nito guys. Marami na. Disiplina lang talaga ang kailangan eh. Kasi, sabi nga natin, anong gusto mo? Sabi nga nila, paano yon? The Legend Boy, paano kung halimbawang itigil namin, doon kami nagkakasakit? Kasi ano lang yan guys, kumbaga yung pumapasok lang yan, instinct lang sa isipan natin yan na pag tinigil mo bisyo mo, doon ka nagkakasakit. Hindi yun. Hindi naman sabi na itigil mo bukas, itigil mo, hindi. Dahan-dahanin mo kasi hindi naman ganun kabilis itigil ang bisyo. Dahan-dahanin natin. Wala namang masama ron eh. Kasi ayoko guys na makita yung mga kaibigan natin, kakilala, nakita mo, asan si ano doon, nasa ICU, asan si ano doon, naka-confine. Grabe, ang hirap. Kasi, ang sakit, walang pinipilin, talino yan eh. Walang pinipilin, talino. Kahit anong talino mo, genius ka, hindi naman exempted ka sa sakit eh. Lagi mong tandaan yan, hindi ka exempted. Kasi, pag ikaw ay talagang nagkasakit na, hindi naman pwedeng kahit anong i-google mo pa yan. Kahit magaling ka pa sa Google, hindi ka pagagalingin yan. Ang pagagalingin sa'yo, disiplina sa sarili mo, na huwag mong abusuhin ang sarili mo. Lagi mo lang tandaan yan. Hindi ako nagagalit guys, kasi minsan ganun lang ako magsalita eh. Prangka lang talaga ako. Sana maging ano to sa inyo, yung sinasabi ko, maging lesson to, no? Lesson sa atin lahat, hindi lang sa inyo, sa kanya, sa akin, sa ating lahat. Guys, pangalagaan natin ang health natin, kaya nga ito ay wealth.
health is wealth. Kasi doon lang ang puhunan para tayo makapagtrabaho doon sa kalusugan natin na huwag natin abusuhin, no? Kaya doon sa mga kaibigan natin, no, na kung saan may mga tinatawag na sakit o karamdaman, yung mga bawal, please lang, wag na natin gawin yun, no? Lagi natin tandaan, lahat ng karamdaman na ating nararanasan sa ngayon ay magbibigay ito sa atin, no? Magbibigay ito ng aral para tumawag tayo sa taas. Lagi lang tandaan, tumawag ka sa taas, gawin mo yung bagay na dapat mong gawin. Okay? Maging maayos, sumunod ka kung ano yung pinagbabawal, sundan mo, no? At lagi mong tandaan, guys, eto lang, ang panalangin natin, wala nang iba. Sabi nga nila, kahit ilang taong kang nakaratay, mapapansin mo ba, ang tagal na nakaratay ito, buhay pa rin. Bakit? Yung pananalig niya sa Panginoon ay ganun na lang katindi, no? At siguro may purpose ang Panginoon bakit ayaw pa siyang kunin, baka may time na marami pa siyang gagawin, no? Kaya guys, lagi niyong tandaan, sana nasagot ko yung sinasabi ninyo na ano raw yung kalimitan na sinasabi na ano raw yung, bakit daw sinasabi lagi yung health is wealth. So eto na yun, guys, no? Kaya sana nasagot ko ng bahagya, no? Kung hindi man direkta, bahagya, sana nagbigay sa inyo ng aral, guys. At kung minsan tumataas yung boses ko, normal sa akin yon, kasi with feelings ako pag nagsalita, no? Ayoko mag-short vlog ng walang feelings kasi hindi tumatalab sa damdamin ko, eh. Gusto ko pag tumataas yung boses ko, ando na yung time na naghahalo yung emotion ko na hindi ko mapaliwanag. Okay? So guys, so time is 8:05. So it's time to na mamalengke ako. Okay? So guys, sana itong short vlog ko makabigay sa inyo o makapulot ng konting aral, no, sa mga sumusubaybay sa atin. Sana guys, maging maayos tayong lahat at maging panatag at banayad ang daloy ng buhay natin, guys, no? Okay? Anyway, shout out ako dyan sa Dalisay team, no? Sa tropa kong taga-Pasay, ito sa mga kaibigan ko sa Rosewood na patuloy na sumusubaybay, and doon sa mga crew na on board, on vacation, especially yung mga kaibigan ko talaga, no? Sila Captain Bingyola, Loquias, Captain Flores, Cabrigas, lahat marami tayong kaibigan, eh. Kasi sabi nga nila, pag marami kang kaibigan, ang sarap ng buhay mo, no? Kumbaga banayad. Then doon naman sa mga tinatawag na kaibigan natin, no, sa lansangan, kasi actually lumaki ako ng lansangan, eh. Sana maging maayos, no? Medyo nag-iiba na yung climate ngayon. Mainit, bigla na lang uulan. So ngayon, medyo hindi ko lang alam, ha, kasi dapat sa ngayon summer season, pero may mga tinatawag na paulan-ulan ng konti, no? So anyways, guys, maraming salamat muli sa inyo, no? Sana wala kayong sawang sumubaybay sa akin, and see you on next vlog. Bye. Salamat.